Ngayon ay birthday ng tinatawag na the father of modern mission na si William Carey. 264 years na si William Carey. 1761 to 1834 mula sa Inglaterra. Marami siyang nagawa at famous yung kanyang sinabi, expect great things from God. Attempt great things for God. Marami siyang nagawa sa mission at sa India, mga translation ng Bible, education, printing, etc. Pero marami siyang paghihirap na dinanas bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo, bilang mananampalataya. Siya'y nabuhay sa kahirapan doon, namatay ang kanyang anak, namatay ang kanyang asawa, at sa kabila noon, 41 years, hindi siya umuwi sa kanilang bayan sa Inglaterra. At siya'y namatay noong June 9, 1834. Maganda para sa atin, sapagkat siya isang Reformed Baptist na parehong hinahawakan natin ang Diyos ay soberano sa lahat, na kailangan nating alalahanin ang buhay ng isang lingkod, ng isang mananampalataya, ay hindi kagaya ng mga turo ng mga iba na sagana sa kayamanan at kalusugan, subalit nais nating mapaalalahanan ang bawat isa. To be forewarned is to be forearmed. Nang tayo matutunan, mapapaalalahanan ano ang buhay ng isang naka-unite sa Panginoong Jesucristo. Kailangan nating marinig muli ang tinig ng ating Panginoon mula sa Biblia, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ay narito po ang salita ng Diyos ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya pumanaw dito sa lupa at sila'y dadanas sa mga pag-uusig bilang mga lingkod, bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At ang katotohanan na yan, 2,000 taon na nagdaan, ay totoong naranasan sa iba't ibang level ng mga mananampalataya sa buong daigdig. Maging ikaw ay maaaring dumaranas ng mga pagsubok bilang pagsunod sa Panginoong Jesucristo sa iyong tahanan, sa eskwelahan, sa society o saan man. Lalo na kung ikaw ay tapat na nais na sumunod sa Kanya, meron talagang paghihirap na kasama. May mga pagpapala na marami, subalit may paghihirap. May persecution at mayroong kamatayan. Dito sa chapter 15 ng Book of John, dito ay pinakilala sa atin ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Sa chapter 1, siya ang lumikha ng lahat, siya ang liwanag ng sanlibutan. At John chapter 20, at pinapakilala na ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggang. At ito sa bahagi na ito, sa huling mga ilang oras ng Panginoon bago siya mamatay, ay nagbigay siya dito ng babala at ganun din ng encouragement. Encouragement na kailangan manatili sa Kanya at nagbigay ng ilustrasyon na kung puno kayong sanga, hindi kayo mabubuhay, hindi kayo magbubunga kung hiwalay sa akin. At kailangan na kayo ay manatili sa aking pag-ibig, manatili kayo sa pagsunod sa aking mga utos, manatili kayo sa pananalangin at pakikisama sa akin. Kung nais niyong mabuhay, kung nais niyong magbunga, you must abide with me for better and for worse. And then, mas lalong dapat ninyong gawin ito at panatilihin dahil kayo ay may daranasin sa sanlibutan na inyong pinaggalingan. Binasa natin dito sa John 15 verses 18. Babasa tayo namang ilang bahagi sa verse 18. Ang sinabi dito, kung kayo'y kinapopuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan ito bago kayo. Verse 20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon.
Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Verse 23, ang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking Ama. And verse 26, subalit kapag dumating ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo, sapagat kayo'y nakasama ko buhat ng simula. So ang bahagi na ito ay dapat ituloy hanggang chapter 16, 1-4. Ang mga bagay na ito sa verse 1, chapter 16. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Take note, check your Bible. Tagalog o English, ano nakalagay dyan sa verse 1 ng chapter 16 of John? Ang mga bagay nito ay sinabi ko sa iyo upang what? Huwag kayong matisod. Huwag kayong matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga, talagang darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Subalit ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat ng pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. Ito ang salita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bagamat sinabi ito sa orihinal na kanyang mga apostol at mga alagad, ang prinsipyo dito ay sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon ng kanyang mga alagad. At kung ikay alagad ngayon, one way or another, whatever level, dumaranas ka ng mga pagsubok sa pagsunod mo sa Panginoon. Narito ang salita ng Diyos. Ano sinabi uli sa chapter 16 verse 1? Upang ikaw ay huwag matisod. Huwag matisod. Dahil ikaw ay tinawag. Remember, last week na ating pinag-aralan, yung unang bahagi, ikaw ay pinili mula sa walang hanggang. Hindi ka pa ginawa ang iyong pamilya, buong sanlibutan, ang planet Earth and the whole universe. Mula sa puso niya, the heart of hearts of God, may pinili siya. Hindi ka karapat-dapat dito. Walang sino man, subalit sa kanyang mayamang biyaya, ay siya'y pumili at kanyang minahal, kagaya ng pagmamahal ng ama sa anak, ng anak sa ama, ganoon ko kayo minamahal. Kaya kayo rin ay magmahalan sa isa't isa. Upang malaman ng sanlibutan na kayo'y aking mga alagad. At manatili kayong sumunod, huwag kayong pasaway, upang maluwalhati ninyo ang inyong Ama na nasa langit. At lagi kayong makisama sa akin, sa aking salita, sa pananalangin, sa personal niyong pananalangin, sa inyong family pa na panalangin, sa iglesia na panalangin. Dahil may labanan dito, dilim at liwanag, kay diablong si Satanas, na leon, hindi siya tumitigil sa kanyang sisilain upang ikaw ay lapain at ilayo, ibagsak sa pananampalataya. Nararanasan mo ba? Hindi ito joking, hindi ito playing, this is reality. Ito ang katotohanan sa buhay sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan at puno ng kahirapan at kabigatan at kamatayan. Andiyan ang diablong si Satanas at ang kampon ni Satanas. Laban sa dilim. Laban sa liwanag na nasa kadiliman. Laban sa Panginoon na banal. Mahalaga na tayo ay ma-forewarned, para tayo ma-forearmed, para pagdating ng pagsubok, ang sabi niya ulit, 16 verse 1,
huwag kayong matisod. Meron na ba ditong natisod sa inyo? Meron ba dyan na tinatago mo lang sa puso mo pero tisod na tisod ka na? Narito ang salita ng Diyos. Ito ay encouragement. Ito ay pampalakas ng loob. Dahil ikaw ay tinawag for a specific mission. Hindi kanya kailangan na lugod siya na gamitin ang mga hindi karapat-dapat para sa kanyang kaharian, para sa kanyang pagtutubos ng mga makasalanan. Kayo na galing sa sanlibutan, nalugod siya. It is His pleasure only to use you and me for the glory of God, for the propagation, para sa pangaral ng salita ng Diyos. So, nais niyang palakasin ang loob ng kanyang mga alagad na siya'y maging matapat kahit siya'y mamamatay sa krus, ililibing, magtatagumpay, babalik sa langit, sa kaluwalhatian, ipagpapatuloy ang pagiging tagapamagitan, samantalang nandito kayo, matagpuan nawa kayo na nagmamahal, sumusunod, nananalangin, at nakikipaglaban ng pananampalatayang labanan. Ito ang mensahe sa bahagi ng Biblia sa umagang ito na si Jesucristo, na ating Panginoon at tagapagligtas, ay may paalala sa kanyang mga alagad na Kristiyano na may pagkamuhi sa kanila sa mundo. Subalit kasama nila ang Diyos Espiritu Santo na kanilang kaaliwan sa mundo upang hindi sila matisod at panghinaan ng loob dahil sila ang mga saksi ng biyaya ng ebanghelyo ng kaligtasan para sa mga makasalanang tao. Yan ang nais sabihin sa inyo sa passage na ito ng ating Panginoong Jesucristo na nagmamahal sa atin at patuloy na gumagabay at nagmamagitan sa atin at naghanda ng tahanan sa atin na wala ng pagluha. At siya'y babalik isang araw upang hatulan ng sanlibutan. Nais na tayo'y palalahanan, mga kapatid, dito sa Cubao Reformed Baptist. Again, na tayo'y kasi celebrate lang ng ating 46th-year anniversary. Hindi pa tapos ang labanan. Kaya dapat tayong makinig sa Kanya, sa Kanyang mga paalala na ang mundong ito, na laban sa Kanya ay laban din sa mga mananampalataya. Subalit hindi niya tayo iniwanan ng mga pulubi, sapagkat Siya ay nabigay sa atin ng Diyos Espiritu Santo upang magpatuloy tayo bilang mga saksi at bilang mga sisidlan para sa Kanyang kalawalatian. So may tatlong bagay ako na gusto nating bulay-bulayin dito. Number 1, ang kapuotan sa Kristiyano na mga taga-sanlibutan o mga taga-mundo. Number 2, ang kapanatagan o kaaliwan ng Kristiyano dito sa mundo. And then finally, may kaparusahan sa mga laban kay Kristo at Kristiyano dito sa mundo at sa darating. So itong tatlong bagay ang bulay-bulayin natin. May kapuotan, may kapanatagan, may kaparusahan. Ang una, makikita natin verse 18, 21, 23, 25 na talaga ang reality, ang katotohanan sa ating buhay bilang mananampalataya ay may pagkapuot sa mga mananampalataya, sa mga tinawag ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, ang sanlibutan. At yan ay paulit-ulit na binanggit dito sa aklat ni Juan. Ang sanlibutan ay hindi itong physical world, kundi ito ay mga namumuhi sa Diyos. Mga nilikha ng Diyos na nabubuhay sa Kanya, nakikinabang ng lahat-lahat sa Kanya. And yet, hindi nila kinikilala siya bilang mannilikha at bilang nagsusustento sa kanilang buhay. Meron ba sa kanyong ganyan? Ginawa ka ng Diyos, binigyan ng lahat ng iyong pangailangan. Lahat-lahat, maging ang iyong hininga, ang iyong pamilya, ang iyong talino, ang iyong lakas. Alam mo naman, kaya niyang tanggalin yan
is just a wink of an eye. Pero ang mga taga-sanlibutan ay laban maging sa mga anak ng Diyos. Dahil una sa lahat, makikita natin sila'y laban sa Diyos. Makikita natin sa chapter 1 verse 10 to 11, nang pinakilala dito na ang Panginoon ang siyang lumikha ng lahat, siya ay Diyos at siya'y nagkatawang tao sa verse 10. Chapter 1, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunman hindi siya nakilala ng sanlibutan. At siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Again, dito sa verse 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. So, ang point is, kapupuotan talaga kayo ng mga tao na laban sa Diyos, ayaw sa Diyos na buhay. At yan ay mas matinding nararanasan ng iba sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And then, may mga misinterpretation o misunderstanding sa kasaysayan ng Christianity dahil especially tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na Lord's Supper. At sa mga panahon, lalo ng unang panahon, ay ayon sa isang commentator na si Barclay, suggests that the name Christian was hated because followers of Christ were rumored to be insurrectionists, cannibals, incendiaries, flagrantly immoral people, and those who try to divide the families. May maling mga pagkakilala at pagkaunawa. Pero ito ang realidad sa mundo na meron talagang pagkamuhi. Ito ang salita ng ating Panginoon sa sanlibutan. May pagkamuhi ang mga taong ayaw sa Diyos, walang pagmamahal at walang pagkakilala sa ating Diyos. At binabanggit din dito sa atin ang pagkamuhi. Dahil una sa lahat, kinamuhian nila ang ating mahal na Panginoon. Sa kanyang buhay dito, hindi siya tinanggap. At siya'y inusig. At siya'y pinatay. Siya'y pinako sa krus. At ganyan ang karanasan sa kasaysayan ng mga taong sumusunod sa kanya sa iba't ibang panahon. So may mga dahilan. Reason number 1, dito sa verse 19, makikita natin bakit ganoon. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin ninyo, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi sanlibutan, mga mananampalataya, makinig kayong mabuti sa iyong identity, sa iyong kalagayan ngayon. Tingnan mo ang buhay mo kung walang pagkakaiba sa sanlibutan. Ito ang Panginoon natin na tumawag sa atin, ating sinasamba. Ang sabi niya dito, sa atin, kung kayo ay taga-sanlibutan, mamahalin kayo ng mga taga-sanlibutan na laban sa Diyos. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, yung sumunod dito ay napakamahalaga kundi kayo'y pinili ko. Sa English ay election, predestined. At yan ay pareho na salita na makikita natin sa verse 16, pinag-aralan natin nakaraan, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo. Napaka-mahalagang salita dito na hindi tayong pumili sa Diyos, hindi ka naging mananampalataya dahil sa iyong karunungan o being smart o whatever, o pag-ibigay o anumang paglilingkod ang ginagawa tayo ayon sa Efeso 2:1-3 ay patay at pasaway, anak ng kapautan, and verse 12 ay walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Ang lahat ng ito ay sa soberanong kapangyarihan ng Diyos na piliin ang gusto niya ayon sa kanyang kalooban. At ito ang sinasabi niya sa atin naggaling sa sanlibutan, na tayo'y pinili niya mula sa kadiliman, mga kapatid. At mga kaibigan at mga bata at matanda, alalahanin niyo mabuti, kung wala kayo kay Kristo, kayo ay taga-sanlibutan. At kayo ay mapapahamak. Kaya nais ng Panginoon na kayo ay maialis sa kaisipang laban sa Diyos, sa rebelding pag-uugali laban sa Diyos na mahabagin at mabuti,
sa Diyos na nagliligtas. Kayo ay aking pinili. Ito ang dahilan kung bakit, mga kapatid, merong pag-uusig, merong pagkamuhi mula sa sanlibutan na laban sa Diyos kung tayo ay consistent na nabubuhay bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita, sa ating pamumuhay, sa ating karakter, sa looban ng tahanan, sa looban ng trabaho, sa looban ng school, at maging sa labas ng society kung tayo ay na-identify, kung clear sa tao na alagad tayo ng Panginoong Hesukristo, tayo'y lalakad sa katuwiran sapagkat ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin ay banal. Be holy, sinabi ni Pedro, because your God is holy. Kung tayo'y consistent na nasa liwanag at nasa katwiran, then yung sanlibutan na baluktot at nasa kadiliman, may pag-uusig. Ngayon, kung walang difference, kung walang pagkakaibang yung pananalita at pag-iisip at pamumuhay, then mamahalin ka ng sanlibutan. Walang difference. Walang pagkakaiba, hindi ka ma-identify, hindi ka makilala. Ikaw ba'y taga-langit? O sa lugar na walang katapusang paghihirap? Alam natin, mga kapatid, ito'y bahagi ng patuloy na paglilinis sa atin ng Panginoon. Nevertheless, kagaya ng sinabi ng Panginoon, ako ang puno, kayong sanga. Kung talagang kayo'y nakakapit, nakadikit, nakadugtong, na kay Kristo, may buhay kayo, buhay na walang hanggang, at magbubunga kayo ng bunga ng Espiritu Santo by the grace of God. At kayo'y tunay na kapakipakinabang sa Kanya, subalit kung kayo hindi consistent sa iyong pamumuhay, mamahalin ka ng taga-sanlibutan na laban sa Diyos, laban sa prinsipyo at turo ng Biblia, laban sa pagtuturo ng ating Panginoong Yesukristo. Tanungin kita ngayon, kumusta ang buhay mo sa sanlibutan? May pagkakaiba ka ba sa iyong bahay? May pagkakaiba ka ba sa iyong pamilya? May pagkakaiba ka ba sa iyong mga kaklase sa school? May pagkakaiba ka ba sa trabaho na iyong pinagtatrabahuan? May pagkakaiba ba tayo sa pagsakay sa jeep, sa tricycle, o kapareho tayo na kapag ka napigilan sa pag-move, lumalabas na ang mga masasamang salita. Mga kapatid, ito'y paalala sa atin, mamahalin ka ng sanlibutan. Makikipagtawanan pa sila sa iyo sapagkat kapareho ka nila. Kapareho tayo. Pero kung tayo ay consistent sa pagsunod sa Panginoon natin, ito ang dahilan. May pag-uusig, may pagkabuhi sila sa kaliwanag, sa katwiran, sa kabanalan. Pero tayo'y sa Panginoon na, mga kapatid. We cannot help but live it out as children of God by the help of the Holy Spirit and by the grace of God. Second reason dito sa verse 20 and 21, alalahanin ninyong salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyong ay tutuparin din. Yung kalahati ng verse 21, subalit ang lahat ng bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan. We are Christian because we are in Christ. In Christ. Anong spelling ng Christian? Christ. Anong natitirang letter? Sabi nila, I-A-N. Ano ibig sabihin daw nun? I am nothing kung wala si Kristo sa buhay mo. Maaring may religion ka, maaring may ginagawa ka, maaring nandun ka sa ministeryo, pero kung wala kay Kristo, you are nothing. Yan ang sabi ng Panginoon sa verse 5. John 15, without me, you can do nothing. Now, kung tayo'y talaga kay Kristo, sa biyaya ng Panginoon, tayo namumuhay kasama niya. Yung ating identity, we are associated sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin. At sa ating Ama na nasa langit,
Dahil kay Hesus Kristo na nag-alay ng buhay, tayo'y inilipat na tayo'y kapamilya at kapuso ng Diyos. Yan ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pwede nang ihiwalay sa Kanya. Sinabi niya sa John chapter 10, walang sino man ang makakaagaw sa aking mga kamay at kamay ng Ama. Ang aking mga tupa, John 10:27, nakikinig sa akin at sumusunod. At walang sino man ang makakuha sa aking mga kamay at kamay ng Ama. So yan ang dahilan kung bakit talaga sa malalim na dahilan, mayroong pag-uusig, gaano man kaliit, katalaki ang level ng pag-uusig mula sa sanlibutan dahil sa ating Panginoong Jesucristo na tumawag sa atin, tayo now ay connected na sa Kanya at ang connection natin sa Kanya and now and forever by the grace of God. So, mayroong paghihirap. Sabi ng Panginoon, mas higit ba ang alipin sa Panginoon? Kung ang Panginoon mismo ay dumanas ng paghihirap, ay bakit kayo? Mas higit pa ba kayo sa inyong Panginoon? Definitely hindi. Tayo'y tagasunod niya. O maring hindi tayo pinako doon mismo sa krus, maliban doon, palabas lang yun, hindi yan totoo. Pero yung pagsubok dahil sa pagsunod sa Panginoon, ang Panginoon mismo nagsabi sa kanya, sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus. Krus ng pagkapatay ng kasalanan. At krus ng paglakad sa kabanalan. Mahirap ito. Dahil hindi itong natural na likha natin. Nakalikasan natin. So, dahil sa bago na tayo kay Kristo, tayo ay kinamumuhian ng sanlibutan. May aklat si Dietrich Bonhoeffer, 1937, The Cost of Discipleship. Sinabi niya, suffering is the badge of the true Christian. The disciple is not above his master. Luther reckoned suffering among the marks of true church. Discipleship means allegiance to the suffering Christ. And it is therefore not at all surprising that Christians should be called upon to suffer. Tinawag tayo upang pagpalain. Tinawag din tayo upang makisama, maging sa mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo na ipamuhay ang kalooban ng Diyos, ang pagiging makadiyos. At ito ay sa biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, kamusta ang iyong karanasan ngayon? Are you suffering? Are you questioning God? Are you asking why? Why me? Gusto kong sumunod sa iyo, Panginoon. Gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. And then, hindi mo maintindihan kung bakit mayroong ganyan. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. To be forewarned, to be forearmed. Sa lahat naman ng institusyon, kung ikaw ay nag-aaral, bakit ka ba nag-aaral? Tanungin ko kayo mga mag-aaral, bakit kayo nag-aaral? Para saan? Sa tingin niyo po kayo nagtapos na, okay na kayo sa trabaho ninyo. Inihahanda kayo dito. O kung ikaw naman ay nasa military, for example, nag-graduate ka sa PMA, anong ina-expect mo? Mamasyal sa luneta? Binabalaan kayo dito na maaari kayo mapugutan ng ulo kung kayo padala sa Mindanao o saan mang delikadong lugar. Pero yan ang iyong sinumpaan. So ganoon din sa mananampalataya, ang problema sa maraming mananampalataya, happy lang sila na maging miyembro at maging masaya sa pag-awit ng mga awitin na inaawit, lalo na kung masaya sa iglesia. Parang ganoon lang ang buhay. Parang health and wealth lamang. Kung ikay Christian, makinig ka kay Christ. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Totoo na tayo pinagpala, subalit may kaakibat ito na tunay na pagkapasan ng krus dahil sa kasalanan, dahil sa kaaway ng diablong si Satanas. Maraming bahagi sa Biblia na pwede nating basahin patungkol sa paalala na ito, mga kapatid. Matthew chapter 10, 6-25. Basahin natin ang ilang bahagi. Verse 16, ngayon, sinugo ko kayong tulad ng mga tupa.
Sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanila mga sinagoga at kakalad ka rin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil, etc. Si Pablo ay sumulat sa unang Korinto 4:11-13, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami. Personal niyang karanasan bilang alagad at lingkod ng Panginoon. Kami nauuhaw, mga hubad, binugbog at walang tahanan at kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagamat nilalait kami ay nagpapala, bagamat inuusig kami nagtitiis. Bagamat mga sinisiraang puri kami ay nakikiusap, kami naging tulad ng basura sa sanlibutan. Dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Sa sulat niya sa unang Thessalonica 2:13-16, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap yon bilang salita, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos ay gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging katulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo, Jesus sa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling kababayan, gaya naman nila ng mga Hudyo. Sila ay pumatay sa Panginoong Yesus at sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas. Sila ay hindi nagbigay lugod sa mga Diyos at sinalungat ang lahat ng mga tao at pinagbawalan kami magsalita sa mga hintil upang maligtas sa mga ito. Kaya't kanilang pinupunong lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanilang poot ng Diyos hanggang sa katapusan. Narito ang mga una nating mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal. Ikalawang Timoteo 3:12. Ngayon sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis. Mga pag-uusig, mga pagdurusa. Ano mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra? Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko! Exclamation point! Ikalawang Korinto 11:23-27, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita parang isang baliw. Lalo pas ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, hindi mabilang na bugbog, malimit na mabanggit sa kamatayan, mabingit sa kamatayan. Verse 25, 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit ako nawasakan ng barko, isang araw at isang gabi ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagkapagal at hirap at mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Ang lahat ng yan ay dahil ang mananampalataya ay associated, kabilang, kasama ng kabanal-banalang Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Another reason, bakit ganun na lamang ang sanlibutan sa mananampalataya? Sinabi sa verse 22-23, kung hindi ako dumating at magsalita sa kanila, hindi sana sila nagkasala. Subalit ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung ako'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi gumawa ng sinuman, hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Subalit ngayon ay kanilang nakita at kinapopotan nila ako at ang aking Ama. Bakit? Ano bang pinakita ng Panginoong Hesus nung siya nabubuhay dito na siya din dapat ginagawa ng mananampalataya? Ini-expose niya ang mga kadiliman, ang kasalanan. At yun ang ginagawa ng mananampalataya sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang karakter. Kagaya ng ating Panginoon ay ating ipinamumuhay
ang katuwiran, ang kabanalan, ang nakalulugod sa Diyos, kung consistent ka dyan. At yan ang inaasahan sa atin talaga, mga kapatid. Ine-expose natin ang maling pamumuhay. Ang problema dito, kung ikaw mismo ay nabubuhay na walang pagkakaiba sa sanlibutan sa imoralidad, sa masamang pananalita, sa masamang pag-iisip, sa masamang pag-uugali, iba ka na, iba na tayo. Hindi pa tayo perfecto, subalit hindi na tayo taga-sanlibutan. Kailangan nating manatili sa Kanya upang tayo mabuhay, upang tayo umibig at sumamba at magbunga ng Espiritu Santo, sa Espiritu Santo. Pero kung tayo nabubuhay kagaya ng sanlibutan, hindi natin ina-expose ang kadiliman, kundi nakikisama sa kadiliman, and then expect the expected, mapaparusahan ka rin, madidisiplina ka ng ating Panginoon. Pero kung tayo sa biyaya ng Diyos, nais sumunod sa Kanya, upang siya'y mapupurihan, and then expect the expected. Sinabi na ng Panginoon, may pagkamuhi sa sanlibutan na gusto sa kadiliman, labag sa kabanalan, labag sa kabanal-banalang Diyos. Sana ikaw na niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan at kabilang na sa kabanal-banalang Diyos ay maging mabuting patotoo. Kung may pagsubok man, yan ay natural lamang. Subalit ang pangalawa, hindi tayo iniiwang mag-isa. Ang sinabi dito sa atin sa verses 26 to 27, point number 2, meron tayong kapanatagan, meron tayong kaaliwan bilang Kristiyano, bilang na kay Kristo dito sa mundo na laban sa Diyos at sa mga Kristiyano sa verse 26. Subalit kapag dumating ang mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama. Siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng pasimula. In 16 verse 1, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo upang kayo huwag matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga, talagang darating ang oras na sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako. Subalit ang mga bagay na ito sinabi ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. At ang mga bagay na ito ay hindi ko sinabi sa inyo nung pasimula sapagkat ako'y kasama ninyo. Una sa lahat ito ay sinabi niya originally sa mga alagad niya, ng mga apostol na kanyang tinawag at tinuruan at foundation ng iglesia. Subalit, ang prinsipyo at pagtuturo sa kanyang mga alagad, ito'y nagpapatuloy, mga kapatid. Na tayo kahit dumanas ng pag-uusig ng pagkamuhi sa mga nasa kadiliman at sanlibutan, mayroong kaaliwan. Merong mga aliw, they comported alongside with you. Ang ministry ng Holy Spirit, remember, isa lang ang Diyos. May tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sinugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak. At namatay sa at naghirap alang-alang sa kanyang mga tinawag. At siya'y nagtagumpay sa kamatayan at muling nabuhay at buhay magpakailanman. At ang Diyos Espiritu Santo nagbibigay liwanag ito sa iyo upang ikaw ay mabuksan sa iyong puso at ikay magsisi at sumampalataya sa Panginoon Jesucristo at makamit mo ang lahat ng espiritual na pagpapala ng Diyos kay Kristo lang. Ephesians 1. At ang Espiritu Santo na ito'y tatak mo. Tatak ng tunay na mananampalataya, whether you are truly genuine or not. At ang Espiritu Santo na ito ang kasama natin maging sa gitna ng persecution o pagsubok o pagkamuhi ng sanlibutan. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa.
Kumusta ka ngayon? Ano yung nagpapabigat sa iyo? Upang sundin mo siya na magmahal at magmahal sa kapatid at maging saksi, maging witness sa sanlibutan. '46th anniversary. Magaganda yung inawit natin at inawit namin sa choir. Bagamat alam ko hindi masaya. Dahil hindi namin masyado na perfect siguro ang pag-awit. Kahit naman kami, gusto namin talagang gandahan ang pag-awit. Pero ang isang maganda nito, at least sa akin, na natili yung aming pinractice at inawit. Like, people need the Lord. Itong nakaraang mga linggo, madalas ako sa labas, kaya ako'y sumasakay ng jeep, sumasakay ng train, sumasakay ng, ano man tawag, Grab ba yun, or Move It. Dahil meron akong lugar na dapat mapunta na hindi ako malate. At hindi nawawala sa aking isip yung pinractice namin at inawit. People need the Lord. Kahit yung nakasakay ako doon sa Grab na motor, bago kami makarating sa destinasyon, ako'y nakapagkwentuhan at naibahagi niya ang kanyang buhay, na siya rin ay dumanas ng pagsubok at kaguluhan at kadiliman. At siya'y nalulugod na mapakinggan ng aking sinasabi na ako'y dati ring wala sa Diyos. Subalit ngayon ako'y lingkod ng Panginoon. Siyempre, dahil nasa YouTube, yung mga pagtuturo natin, may madali na kahit sandali, maaari niyang mapakinggan. Noong nakaraan ay nandun ako sa palengke, dyan sa Q-Mart, at kausap ko yung matanda na matagal na nagtitinda ng isda sa Q-Mart. At sa aming maikling kwentuhan ay akin naitanong, saan pupunta ang tao, Nay? Sa langit, ay bakit naman? Dahil mabait. Ay, Nay, maraming mabait sa impyerno. Hindi kabaitan ng kaligtasan, kundi ito ay biyaya lang ng Panginoong Yesukristo at bunga nito, may pagbabago ang buhay. And then sa taxi, ganun din ang aming kwentuhan. And then ako'y nakasakay sa train. Yung sa train, andun ako sa tabi ng driver. At nakikita ko yung dinadaanan at mga station. At alala ko, naisip ko, magandang larawan ito ng buhay sa mundo. Tayo ay paparating at paparating sa ating final station ng buhay. Darating ka sa iyong destinasyon, sa huling station. O tanong, anong station ka na ng buhay mo? Kung minsan akala mo, ang layo pa, andito ka na pala. Kaya gaya nung minsan, naligaw ako, akala ko yung station ko, dito, yung pala, lumagpas na ako. Hindi mo alam, dumating na ang iyong destinasyon. So, eto ngayon ang salita ng Panginoon. Kahit na may pagsubok sa buhay, kahit mayroong persecution, kahit maraming challenges, ito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka. Meron talaga, dahil ako din na yung Panginoon. Subalit, hindi ko kayo iniwanan mag-isa. Hindi ko iniwanan kayong pulubi. Ang Diyos Espiritu Santo na makapangyarihan sa lahat, ay kasama ninyo. Kasama niyo ako. Sa pakikipagbaka, sa pakikipaglaban, walang iwanan. So ito ang salita ng Panginoon. Siya ang ating comforter, tagapagbigay aliw. Hindi ito aliw na bigay ng mundo, na panandalian, pansamantala, mga musika, mga kasiyahan sa mundo, mga alak na nakasisira ng katawan. Kinabukasan, nandun pa rin ang problema mo. Pero ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Ang kapayapaan talaga'y iyong matatagpuan. Ang kaligayahan talaga'y iyong matatagpuan sa Kanya. Manatili kayo sa akin, akong puno kayo sanga. Magkakaroon kayo ng buhay at kayo magbubunga. Kahit sa gitna ng labanan, kayo'y magbubunga. Kagaya sa Psalm 1. Anumang panahon, kayo'y magbubunga sa biyaya ng Diyos. So, meron tayong comforter. May kaaliwan. Para saan? Para sa mission. Anong mission dito?
ng Espiritu Santo para ipahayag ang katotohanan, ang Ebanghelyo. Bakit? Walang ibang kaligtasan. Wala. Maliban sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit niya sinugo ang Espiritu Santo upang maating maging comforter, maating kaaliwan. Nang sa ganoon, may tuloy ang mission. The task is not yet finished. Ang buhay natin is almost malapit na matapos dito. Pero ang gawain ng pag-iibanghelyo at kaligtasan, hindi pa tapos. Ang mga tao ay mamamatay. Ang mga tao ay maaaring mapunta sa impyerno. And so, ito ang gawain ng Espiritu Santo, ito ang gawain ng mga Kristiyano. Magpahayag, magpatotoo, saan man may pagkakataon. Yan ang focus ng Iglesia. Make disciple, Matthew 28, verse 16 to 23. Make disciple of all nations. Kasama niyo ako hanggang sa huling panahon. So nawa ito ay magdulot sa iyo ng encouragement. Remember, sinabi dito ng Panginoon 16 verse 1, para hindi kayo matisod, hindi kayo ma-discourage, hindi kayo ma-discarril, hindi kayo lumayo. Kundi kayo magpatuloy sa pag-ibig, sa pagsunod sa utos, sa pananalangin, sa pagmamahal, sa pagkikipaglaban. And then finally, hindi makakaligtas sa Panginoon ang mga laban sa Kanya. Talaga, mayroong araw ng paghukom. Kaya panghuli ang kaparusahan ng mga laban kay Kristo, Matthew 22:25, at marami sa bahagi ng Biblia sa Matthew 7, sinabi ng Panginoon, sasabihin niya sa mga laban sa Kanya, sa Kanyang pagbalik, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Revelation 28:21 verse 8, sa mga duwag, sa mga immoral, ay merong lawa ng apoy, magpakailan paman. So ito ang sinasabi niya din sa bahaging ito ng Biblia, na kung saan hindi nila kilala kasi ang Panginoon, kaya sila napupuot sa akin na napupuot din sa iyo. Hindi nila kilala ang kataas-taas ng Diyos. At sila'y walang katwiran na masasabi, bakit kamo? Sapagkat nakita nila ako, narinig nila ang pagtuturo mula sa langit, mula sa akin, na anak ng Diyos. Mabuti sana kung hindi nila napakinggan para hindi malaman na wala silang nilabang. Pero ngayon, harap-harapan, nakita nila, narinig nila, nalaman nila, tinanggihan nila, malaki ang iyong accountability. At ito rin ang babala sa iyo, sa akin mga kaibigan, lalo na kayo, kung kayo ay patuloy na tumatanggi sa Kanya, walang neutral ground. Alam niyo yung neutral ground? Oy, sila ay mananampalataya. Ako hindi pa ako handa. Hindi pa. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, kung hindi ka kay Kristo, ikaw ay laban sa Kanya. Naranasan mo sa iyong tahanan, narinig mo siya, narinig mo dito sa pulpito, narinig mo siya, nasa moderno tayong panahon, meron kang cellphone na modern technology sa iba't ibang paraan, narinig mo siya. Kung ikaw ay hindi nagmamahal at sumusunod sa Kanya, laban ka sa Kanya. At mamahalin ka ng sanlibutan. Dahil yan ang gusto ng sanlibutan, walang commitment. Kung ikaw ikakasal, halimbawa, gusto mo ba ng relasyon na walang commitment? Basta lang tayo magsama. Yan ang gusto ng sanlibutan. Hindi yan ang tinuro ng ating Panginoon. Minahal niya ang kanyang iglesia at binigay niya ang kanyang buhay without any reservation, for better and for worse. But if you reject Him, pag tinanggihan mo siya, sa kabila ng lahat ng kanyang pagpapala sa iyo, na ikaw ngayon ay kabilang ka na kay Kristo, kung ikay mananampalataya, na siya'y nagliligtas at nagpapatawad, nagbibigay ng buhay na walang hanggang, ng eternal na tahanan, and then tinanggihan mo siya, you are against Him. At hindi mo hawak ang iyong buhay. Every single day, ay paalala sa iyo, sino
Sino ka? Ikaw ba'y sa akin o laban sa akin? Mga minamahal, mga kaibigan, mga bata, yung kayo nakikinig dyan sa recorded na ito, kinakausap ka rin. Kung wala ka kay Kristo, laban ka at ikay tagasanlibutan. At ikay mamamatay at ihiwalay sa Kanya. Magpakailan pa man. Now is the day of grace. Araw ng biyaya ng Diyos. Nawa ikay lumapit sa Kanyang panawagan, come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Marami tayong halimbawa sa kasaysayan ng mga unang century sa ating mga ninunong mga reform na sa kabila ng paghihirap at pagsuusig, pinakain sa leon, sinunog ng buhay. Remember si Master Ridley and Latimer nung sila'y sinunog ng buhay dahil hindi sila bumigay sa pagtitiwala sa pananampalataya sa Panginoon. Sila'y sinunog ng buhay. Pero pinalikas ang loob ng isa't isa at sinabi, Master Ridley, maging matibay tayo sapagkat tayo ay tunay na hindi iiwanan at pababayaan ng ating Panginoon at tayo'y magiging patutuo sa kasaysayan until now. At marami tayong mga ninuno na ganyan. Sana tayo maalala ka nawa sa next generation na sa kabila ng iyong mga hinarap na pagsubok, ikay na natili sa Panginoon at sa Kanyang pag-ibig at kautusan at pananalangin at pag-ibig sa kapatid at pakikipaglaban sa sanlibutan at tapat sa pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ng kaligtasan dahil walang iba. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng ito. Tayo manalangin. Aming Ama sa langit, O Diyos namin na mahabagin, kami ay mahina, kami ay manatitirang kasalanan, at wala kaming pag-asa sa aming mga sarili. Salamat po sa iyong katotohanan at kahabagan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kami ay mapalakas ng loob, kami ay hindi manghina, kami, Panginoon Diyos, ay mapatibay sapagkat di mo kami iniiwanan o pababayaan. Salamat, O Diyos Espiritu Santo. Patuloy mo kaming ilapit sa Panginoong Jesucristo sa pagsamba at pagpupuri at paglilingkod sa Kanya, sa Ama na nasa langit. Sa iyo ang papuri sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.